Doon naman tayo sa advantage. So, yung unang advantage ng pagiging OFW, first, syempre may income. So, kung may income ka, bigay ng bigay sa Pilipinas, padala ng padala sa nanay, tatay, sa mga kapatid na nag-aaral. Syempre, kung merong anak, nandoon napupunta yung mga pinaghirapan na nasa abroad, na kahit sa hirap ng buhay, sa hirap ng trabaho, pagod, puyat, homesick, luha, nandoon na lahat. Pero sinikap ng ating mga kababayan na maitaguyod ang pamilya na nasa Pilipinas. Pangalawa, so ayun, yung helping family. Siyempre yung mga rason na bakit nag-abroad, para matulungan yung pamilya, matulungan makapag-aral yung mga kapatid, mga anak, tulungan yung mga parents, 'di ba? Yun naman talaga ang pangarap ng isang OFW na makapag trabaho sa ibang bansa para magkaroon ng bahay at lupa at negosyo. Yun naman talaga ang pangarap ng bawat Filipino na pumupunta sa ibang bansa, na magkaroon ng ginhawa ang kanilang buhay, na gusto ihaon ang pamilya nila sa kahirapan. Siyempre, mawawala ba to? Pangatlo, building discipline and emotions. Handling homesick. Grabe, kumikita ka nga, pero grabe naman yung emotions mo. Grabe naman yung homesick mo. Pero sa mga kababayan natin na sa ibang bansa, kahit umiiyak yan sila, patago, kahit alam nyo yan, umiiyak yan sila guys. Umiiyak yung mga OFW na kababayan natin sa ibang bansa. Lalong-lalo na kapag yung family nila, kapag natanggap na yung pera ay hindi nagchat-chat, hindi tumatawag, hindi nagpapasalamat. Umiiyak yan sila guys. Sana kayo, kung meron kayong pamilya na nasa ibang bansa, tinutulungan kayo, sinusuportahan kayo, huwag niyong ipadama sa kanila na kailangan niyo lang ng pera. So, dapat niyong ipadama sa kanila na i-appreciate niyo yung mga ginagawa niya, yung sacrifice niya sa ibang bansa para may taguyod lang yung pamilya niya. Suportahan niyo. Huwag niyong ilayo yung loob niyo sa bawat isa nang dahil lang sa pera. Dahil minsan yung ibang pamilya nag-aaway na kapag hindi napapadalhan, hindi napapautang, hindi rin madali yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kaya dapat kahit araw-arawin natin kumustahin, araw-arawin natin sabihin na mag-ingat ka, araw-araw natin i-appreciate yung mga sacrifice nila. Yung success naman niya is para naman sa lahat, diba kaya nga siya nandoon sa ibang bansa para ihaon lahat ng pamilya sa kahirapan. Kaya kung kayo na mga naiiwan dito sa Pilipinas, kung ano yung ibinigay nung pamilya niyo na nasa ibang bansa, huwag niyong sayangin. Suportahan niyo ang pamilya niyo. Suportahan niyo si OFW na makahaon kayo sa kahirapan. Paano niyo masusuportahan? Kayo na nasa Pilipinas dapat magsikap, magtiyaga, magdiskarte. Kung pinaaral kayo, mag-aral kayo ng maayos. Kung binigyan kayo ng negosyo, ayusin niyo na hindi malugi. Mag-aral kayo ng negosyo.
pag-aralan, magpaturo para hindi mapunta sa wala yung pinaghirapan ng isang tao na nasa ibang bansa. Hindi niya mararating yung pangarap niya kung yung pamilya na nasa Pilipinas ay hindi tumutulong. Siya ay nakapag-provide ng pera. Pero paano naman yung support, yung effort ng family na nasa Pilipinas? Kung waldas-waldas, kung sinasayang lahat, wala talaga mapupuntahan yung pangarap ng isang OFW. Pero kung yung bawat pamilya na naiwan, nagkaroon ng support sa isa't isa, lahat aangat. Kaya yung success, yung achievement, huwag niyong iasa sa mga kababayan, sa pamilya niyo na nasa abroad. Dahil yung totoong success ay nasa kamay rin ng mga naiwan sa Pilipinas. Nasa kamay ng bawat pamilya na naiwan sa Pilipinas yung achievement ng isang OFW. Kung waldas-waldas yung lahat ng pamilya sa Pilipinas, pag-uwi ni kabayan, wala nang pamilya na makakausap, tinalikuran siya dahil hindi na nagpapadala ng pera sa kanya, hindi na siya nakikilala nung anak niya, lahat na tinalikuran siya nang dahil hindi lang siya nakapagpadala ng pera. Umabot sa sitwasyon na ganun. Dahil meron ding sariling future yung ating kababayan na nasa abroad. Meron din siyang sariling kinabukasan na kailangan i-build. Kaya ikaw na naiwan sa Pilipinas, kung tinutulungan ka, tulungan mo rin ang iyong sarili. Para matulungan mo rin yung OFW na nasa ibang bansa, na sama-sama kayong ma-achieve yung mga pangarap niyo sa buhay. Dahil kung isa lang, si kabayan lang, sa ibang bansa yung nag-sacrifice, tapos yung pamilya sa Pilipinas, lasing, tabako, kain doon, kain dito, waldas doon, waldas dito, shopping doon. Walang mangyayari. So lahat kayo ay lugi. Lugi si kabayan sa ibang bansa, padala ng padala. So, yung pamilya rin na sa Pilipinas ay lugi rin. Dahil lahat ng pera na pinapadala, wala na, napunta sa wala. 'Di ba? Kaya kung meron kayong mga kababayan, pamilya na nasa abroad, pahalagaan nyo ang bawat sentimo na natatanggap nyo. Para yun ay tulong niyo sa isa't isa na makamit yung mga pangarap niyo, na mahaon ang pamilya sa kahirapan. Diba? So para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, ngayon marami ng paraan kung paano makaipon. Dapat habang nasa ibang bansa kayo, huwag niyong kalimutan na magtira para sa sarili niyo, para sa kinabukasan niyo. Huwag niyo rin iasa sa pamilya niyo na naiwan sa Pilipinas na pag-uwi niyo, meron kayong makukuha. Huwag mong iasa lahat ng ipon mo na ipapadala mo, total, pag-uwi mo, makukuha mo. Hindi. Hindi pwede yung ganun. Dahil ang totoong proseso, dapat magtira ka. Yung magkano yung sahod mo, ipadala mo yung 20% o kaya 30% ipadala mo sa pamilya mo. Yung 70% sa'yo na. Sa'yo na. Huwag mong ipadala lahat. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. Huwag mong iasa, huwag mong ipagkatiwala lahat ng iyong income para sa mga
naiwan mo sa Pilipinas. Di ba ikaw yung breadwinner? Dapat alam mo kung paano mag-handle ng kita mo, ng income mo. So, ikaw yung control. Ikaw yung may-ari ng income. Dapat nasa sayo yung management, yung control, na dapat merong matira para sa'yo. Kasi pag ikaw naman, darating yung araw na magkasakit ka, mawawalan ka ng lakas, magkakasakit, tatanda na. Saan ka kukuha? Oh. Paano na lang kung yung tinutulungan mo ay hanggang ngayon nakadepende pa rin sa'yo, hindi pa sila nag-succeed sa buhay dahil buong buhay nila inaasa sa'yo, ngayon hindi ka nakapag-prepare para sa iyong sarili, paano ka na? Sinong sasalo sa'yo? O, diba? So, kailangan mong magtira. Kailangan mong kahit 50%. 50-50 na lang. Total, nasa ibang bansa ka. Ikaw lang mag-isa. So, ipadala mo sa Pilipinas yung 50%. At itira mo yung 50% para sa'yo. Dahil yung 50% na yan, darating ang araw na matatanda ka, hindi ka na maaring magtrabaho, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Paano kung magkasakit? O kaya, para pag-uwi mo, mayroon kang magagamit. Pag-uwi mo, pwede ka nang magsimula, magkaroon ng sariling negosyo. Diba? Dahil ang pag-a-abroad ay temporary lang yan na trabaho. Hindi forever na trabaho ang pag-a-abroad. Kaya ikaw, kung isa kang OFW ngayon or isa sa mga pamilya mo nasa abroad, turuan niyo ang isa't isa na magkaroon ng goals sa bawat buhay, sa bawat isa, na hindi pwede nakadepende lang sa isang tao. Dapat bawat isa sa pamilya nagkakaroon ng goals. Nagtutulungan. Yun ang tinatawag na nagtutulungan. Yung bawat pamilya nagkakaroon ng performance, nagkakaroon ng goals yung bawat isa, yun ay matatawag natin na talagang nagtutulungan sila. Kasi hindi pinapabayaan yung isa na mag-sacrifice. Hindi pinapabayaan na yung isa maghihirap. Tapos yung isa hayahay lang. So walang ganun. Walang ganun dahil ang tunay na pamilya nagsusuportahan. Ang tunay na pamilya, nagtutulungan, nagsusuportahan kung ano yung mga pangarap nila sa buhay at bawat isa. Hindi pwede yung, ay, total, nandyan naman si ano, i-shoulder na niya yan. Nandyan naman si ano, siya na, bahala dyan. Dahil, hindi pwede yung ganun. Dahil kung totoo kang pamilya, dapat bawat isa mayroong contribution. Bawat pamilya meron dapat contribution. Bawat pamilya may kanya-kanyang effort. Bawat pamilya may kanya-kanyang sacrifice para marating nyo yung gusto nyo. Mga pangarap ng pamilya niyo. Kaya sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa ngayon, 2 taon, 5 taon, 6 na taon, tama na yan. Umuwi ka na. Kung hindi mo sisimulan na i-prioritize, di ba nasa ibang bansa ka, yung purpose mo ay magkaroon ng negosyo, magkaroon ng bahay,
magkaroon ng lupa. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa na-achieve yun? Siguro naman, yun nga, pinapadala mo lahat. So, kailangan mong magtira ng 50% para yung mga pangarap mo ma-achieve mo. Kailangan mong i-prioritize yung pangarap mo. Yung mga rason na bakit ka nag-abroad. Mga reasons na bakit lumayo ka sa pamilya mo. Huwag mong biguin yung sarili mo na umuwi na walang dala. Umuwi ka na hindi mo dala ang pangarap mo. Dapat nag-abroad ka, panindigan mo yung pangarap mo. Bakit ka nag-abroad? Dapat pag-uwi mo, dalang-dala mo pabalik yung rason na bakit ka nag-abroad. So habang nandyan ka, huwag mong kalimutan na itabi yung 50%. Bakit ka nag-abroad? Mag-itabi mo yung 50% doon sa rason mo na bakit nandyan ka ngayon. Huwag mong ipadala lahat. Dahil hindi natin, kahit pamilya natin, hindi natin kilala ng lubusan. Alam niyo, sa totoo lang, minsan yung totoong traidor sa buhay natin, pamilya. Kasi yung pamilya ang may access sa buhay natin. Sila yung nakakakilala sa atin. Kaya sila yung madali na makapangloko sa atin. So kaya dapat kayo na magpamilya, magtulungan. Walang hilaan. Alam niyo yung hilaan ng bawat pamilya? Yung hindi nag-effort yung isa. Yung kahit yung isa nahirapan na pero hindi tinutulungan. Yun yung tinatawag na selfish or hilaan. Pero yung totoong pamilya, nagtutulungan. Tinutulungan ang sarili. Tinutulungan ang bawat sarili. Hindi pwedeng, total nandyan naman si magpapahinga lang ako. Total nandyan si kumikita. Hindi pwedeng ganun. Bawat pamilya may effort. Bawat pamilya may contribution.